Kasama na po natin ngayong umaga mga kapatid ang Secretariat member ng Computer Professionals Union. Ukol pa rin po dito sa kanilang naging pahayag sa mga problema po sa pagpapatupad ng online voting and counting system para nga po sa eleksyon 2025. Ayon nga sa CPU, malaki daw po ang epekto nito sa integridad, sa halalan at sa tiwala na din po ng mga botante. Magandang umaga po, Ms. Jonah Yang. Magandang umaga din po, Dr. Arthur Ted. Maraming salamat po sa pag-imbita sa Computer Professionals Union. Yes po. Maraming salamat din, Ms. Jonah, for being on the show today. Diretso po tayo agad dito, Ma'am, para lang sa kaalaman po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong umaga. Ano po ang pangunahing problema na inilahad niyo po sa inyong statement dito nga po sa bagong online voting and counting system na ipinatutupad po ngayon ng COMELEC para po sa ating election 2025? Ay, yung mga pangunahing problema po ng online voting system na unang beses na gagawin, actually unang beses na ginawa sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Una, hindi transparent. Hindi transparent dahil matapos natin iboto o matapos bumoto ng mga kababayan natin sa ibang bansa, ang labo hindi natin maintindihan kung ano yung quote-unquote na resibo na binigay, na pinakita doon sa internet. Pangalawa, magulo, maliban nga doon sa sinasabi ko, ang binabanggit ng COMELEC ay sinadya talaga na hindi natin maiintindihan yung lalabas sa ating screen para daw panatilihin ang sanctity of the ballot. Sabihin, para daw hindi natin magamit halimbawa sa vote buying. Pero ang problema nun, nagbigay nga siya nagdulot nga siya ng pagdududa mula doon sa mga kababayan natin na bumoto na. At panghuli, walang accountability kasi kumbaga, Siyempre, election ito at gusto natin mahalal ang mga tingin nating kandidato na magbibitbit ng interes ng mamamayan. Pero dahil si COMELEC, tila ba, hindi naman siya sobrang palagay, pero parang nagkikibit-bilikat, ganun talaga yun eh. So, imbes na maging accountable doon sa naranasan o nararanasan na pagkaduda ng ating mga kababayan. Ma'am Jonah, para lang po mas maintindihan namin, sinasabi po kasi dito, JSON file nga lang daw yung binibigay ng COMELEC, tapos wala siyang readable na resibo. Ano po ba itong JSON file na ito sa mas madali pong pagkakaintindi? Ang itsura pag sinasabi po natin JSON file, gusto po natin sabihin, ang makakabasa lang po niyan, yung machine o yung computer, kumbaga encrypted. Sinasabi ng COMELEC ay sinasabi po natin encrypted. Ang tawag dito, hindi po siya basta magbabasa ng kung sino man. So, encrypted machine language po ito na mababasa ng computer pero hindi siya mababasa o hindi siya may interpret ng mga botante kasi mula po dun sa mga nakita natin screenshot. Katanggulo, hindi nakalista kung sino yung mga binoto kong kandidato. Oo. Ang dahilan po ng COMELEC naman daw dyan, kaya daw hindi binibigyan ng readable na resibo para daw po maiwasan yung vote buying. Ito po ba sa tingin po ng inyong grupo na Computers Professional Union, sapat na justification considering yung naging epekto rin ng confusion dun sa mga botante po natin? Ang tingin po natin, hindi siya sapat na justification. Kasi una sa lahat, di ba dito nga sa local elections, nakakatanggap tayo ng resibo. Nakikita natin na kung sino yung mga binoto natin. Tsaka di ba pag nagpapadala tayo ng pera online, meron tayong natatanggap na resibo. Nakikita natin, email confirmation, nagpadala tayo ng ganitong certain amount ng pera, may timestamp, pinadala natin kay halimbawa kay Juan de la Cruz at may transaction number. So kumbaga doon sa mga digital transactions na natin, laging may resibo. So si COMELEC, tama naman na kailangan matiyak niya na protektado ang ating mga boto. Kaya dapat ginawa niya yun, itong na hindi magbibigay ng pagdududa sa mga mamamayan. Base po sa pagbabantay ninyo sa nangyayari pong halalan ngayon sa bansa, may mga areas po ba kayo na tinitignan sa pinakamarami itong mga ganitong klase po ng insidente na tema din po yung mga OFW natin sa pagboto? DJ Chacha, pasensya, pero as of the moment, hindi pa namin nakokolate yung mga data na meron kami. Pero once na meron na po kaming mga data, ipopost po namin kaagad yon sa aming social media account sa Facebook at magpapadala din po kami ng kopya sa inyong programa. And your group, yung stand nyo po dito sa online voting and counting system, para po sa inyo, hindi dapat gawin? May sinasabi nyo po kasi dun sa naging pahayag ninyo, bumalik po tayo dun sa manual voting and counting? Opo. Yung
Yung current system po na meron tayo sa online voting, ayaw po natin siya ngayon. Ang gusto po natin, ibalik po natin doon sa dalawang binabanggit na proseso ng COMELEC. Kasi ngayon po sa online voting, 3 klase na siya. So may online voting, meron pa din po yung personal voting o yung pupunta po tayo sa mga embahada. At meron din po yung mail and postal. So ang tingin po natin dahil napaka-problematic ng online voting, tila minadali ng COMELEC, di balik po tayo dun sa mail and postal tsaka personal voting. Kasi dito, may manual counting na proseso. Kumbaga makikita natin na okay, binibilang yung boto ko. Hindi katulad nga po sa online voting na nakita po natin na dahil hindi po tayo makakuha ng malinaw na resibo, hindi natin mabasa yung resibo, nagdudulot po talaga siya ng pagdududa. So yun po yung panawagan natin. So bumalik tayo doon sa mail or postal na pagboto at saka yung personal voting natin at magkaroon tayo ng manual counting bago i-transmit ang ating mga boto. Oo. Miss Jonah, yung OVCS, base po sa pag-aaral ninyo, gaano katagal muna dapat po ginagawa yung pagtitest dito bago sana ginamit ng COMELEC sa eleksyon? Opo, sige. Dapat po, in industry practice naman po, kailangan po talaga buwan. Kasi maliban po doon, syempre ititest mo siya ng ititest. O tignan natin, gumagana ba ito? Ito may kailangan siyang palitan. So hindi po sapat na halimbawa 1 buwan lang, 3 buwan lang. Diba? Kailangan po sa minimum nga dapat magandang umabot siya ng 6 months to 1 year. Mukha po siyang matagal pero every 3 years po yung election natin. So dapat may panahon at may resources si COMELEC para gawin niya yon. Kasi ang election po natin, every 3 years siya, ito po yung magdidikta kung sino po yung mga national leaders natin. So dapat siniseryoso din siya, dinidibdib din siya ng COMELEC. Oo, kumbaga para sa inyo, hindi naman siya against kayo sa pagiging high-tech ng eleksyon, sana man lang nakapaghanda para hindi nagkaroon ng mga ganitong klase ng problema. Opo, kasi ang itsura, sinusubukan na lang talaga natin yung kumbaga yung source code o yung program sa araw na mismo ng eleksyon. Ang inyong concern lamang dito, Ma'am Jonah, ay yung overseas voting o maging, kasi ngayon dapat iba, di ba, dito sa ating pagboto ngayon, no? Sa mga presinto, dapat may nakikita na kumbaga prueba na tama yung basa ng machine, di ba? Opo. Kung maliban po sa online voting, ang isa din po talagang pinapanawagan ng Computer Professionals Union dito po sa local elections ay magkaroon po muna ng manual counting bago i-transmit ang ating mga boto. Bakit po gusto natin ng manual counting? Una, makikita po natin na binibilang ang boto natin. Sabihin na po natin na high-tech na po ang automated counting machines. Nagbibigay siya ng, kumbaga nakikita natin sa screen kung sino yung binoto natin at binibigyan din po tayo ng resibo. Pero nakatitiyak ba tayo na yung binoto natin, na yung lumabas kunwari sa screen, yun din yung tinatransmit? Na yun din yung nabibilang. So ang gusto po natin, para ma-double check, manual counting tayo precinct level at saka po natin i-transmit yung electronic data. Sige, ganito ha. Kasi Jonah, to be more practical sa ating discussion, ito kasi nakalatag na, no? And ito na yung ipapatupad, yung pinag-uusapan natin na hybrid ng uri ng botohan ay panukala yan. Even itong kasalukuyang kongreso, hindi lamang umusad yung panukala. So tabi muna natin tong hybrid na halalan. So sa ngayon, ang inyo lamang nirereklamo nga ay itong overseas voting. Dito ngayon sa present, na sitwasyon natin, wala na naman tayong magagawa. Ang sa atin lamang, na masiguro lang, pagboto natin sa May 12, na after ka magsubo ng iyong balota doon sa machine, makita mo yung actual na rehistro ng boto mo. Opo. Yun po yung, syempre, yun po yung gusto natin mangyari, na makita po natin yung actual. Hello? Oo. Sorry po, Sir Ted, napuputol-putol po. Oo, di ba? Yun. Ano? Kasi otherwise, kapag hindi pa nangyari yun, lalo tayo magkakaroon ng duda, no? Kasi iba kasi itong sistema sa overseas voting ngayon Itong binabanggit mo na QR code. Unlike nga dati-rate, nung pupunta ka sa konsulada para mag-cast ng iyong vote manually. May kita mo. Oo, kitang-kita mo. Kasi ngayon, online voting Kaya QR code, pero hindi mo naman kayang basahin kasi nga merong tagabasa niyan na may makina. encryption. JSON file lang yung Ganun binibigay. ba yun, Jonah?
Ay, opo. Yung binabanggit po natin na hybrid elections o yung pinapanukala po ng Computer Professionals Union at iba pang organizations sa manual counting. Sa isang bandang sasabihin natin, hala, parang ilang linggo na lang bago mag-eleksyon, kakayanin pa ba natin siya? Ang sinasabi po ng Computer Professionals Union ay, kakayanin po natin siya kung gagawa po ng paraan si COMELEC. Kasi trabaho niya po yun, natiyakin niya na transparent, na democratic, Okay. at mahahalal po, mabibilang po ang boto natin. Ang sinasabi po natin dyan, ang pinapangako kasi ng automated election system, mas mapapabilis na yung buong electoral process. Wala naman pong masama doon. Pero po, ang dagdag po ng CPU dyan, aanhin po natin yung mabilis na eleksyon kung magkakaroon, kung dodoktorin naman po ang ating boto. Oo, ng question doon nga sa resulta. So, para ilatag ko lang ito, Jonah, ha? Kasi ang sagot dito ng COMELEC, kasi nga ito'y batas, no? Automated election system. So, yung pag sinabi mong magkakaroon ng manual counting, mahaba-habang debate yun. Ang akin lamang nga dito, ngayon, lalabas talaga kasi hindi naman tayo pakikinggan ng COMELEC eh. Hindi naman sila mag-hybrid eh. Yun pa rin ang kanilang patutupad. Ang ating nga dito, magkaroon ng mas malakas na kampanya para sa hybrid, no? Makita natin yung bilangan sa presinto. Pag naklaro na yan sa lahat ng partido, sa lahat ng watchers, yung transmission, pwede ng electronic kasi nga may mga kopya na tayo nitong naging manual na bilangan. Ngayon, just to make it clear, ang reklamo ninyo, hindi lang kayo, pati mga migrante, no? Dito nga sa uri ng ipinatutupad ng COMELEC na botohan sa overseas voters. Ito lang ang sa atin. Kayo ba sa grupo ninyo, may magagawa ba kayo dito? Sa usapin ng paano yung mag-audit dun sa boto ng mga OFWs, is there a technical way para kayo sa grupo ninyo magkaroon ng pagkakataon masuri kung totoo ba yung naging bilangan ng boto sa overseas voters? Ted, medyo mahirap yan. Kasi una, ang sinasabi ng COMELEC, kailangan makast muna lahat ng boto. Bago ngayon, makast muna lahat ng boto. Tapos, yung kinakailangan later on, tsaka pag na-transmit na, kapag nabilang na yung boto, doon pa lang magkakaroon ng access sa mga katulad nating organizations. At hindi siya libre para ma-access. Kailangan natin mag-file, kailangan natin magbayad. So may ganun siyang level or may ganun siyang layer of complexity. Kaya kung sa ngayon, kung ang masasabi ng CPU, mahihirapan tayo. Yun yung kumaga added layer. Tapos yung binabanggit natin, Sir Ted, na hindi tayo papakinggan ng COMELEC na gagamitin niya syempre yung AES, sasabihin niya na, ay wala kasi yun sa wala kasi yun sa batas. Kaya nandun po yung strong natin na panawagan na kailangan po ay pwede pong i-repeal ang batas o kaya po magkaroon po ng mga necessary amendments na ilalagay po doon clearly ang manual counting sa precinct level bago po ang transmission. Oo, hindi kayo nag-iisa dyan, Ma'am Jonah, no? Sa panawagan na yan. Naging pending nga ito sa committee ng isang senador. Hindi lang binigyan ng pansin. May gantong panukala, pero hindi na ito na ihabol nga. At hindi kayo nag-iisa sa advokasiyang ito. O sige, so mag-aantabay tayo kung ano magiging tugon dito ng COMELEC kasi maliban dito sa actual na pagboto, may problema din doon sa pre-enrollment na sinasabi. Oo, maraming mga na-disenfranchise kasi magulo yung pre-enrollment. Bago ka makaboto, dapat pre-enrolled ka. Oo, hindi nakakaboto yung iba na hindi nakarating sa kanila yung balita na dapat pala naka-enroll ka na. Oo, so yun hindi mas natin... magulo ngayon, mas maraming disenfranchise sa mga botante. At hindi pa tayo sigurado kung magagawa ng paraan yung disenfranchisement ng ibang botante. Pero Miss Jonah, kung medyo matagal nga bago magkaroon ng solusyon dahil gagawin pa ng batas, ano na lang ang pwedeng magawa ng COMELEC para lang magkaroon ng transparency at mas magkaroon ng tiwala din yung publiko na hindi nagkakaroon ng dayaan dito sa OVCS o OVCS na ginagamit natin ngayon dyan sa halalan sa ibang bansa? Sige po, yung doon, kung ang sinasabi ng COMELEC, kailangan mailagay sa batas yan. Meron naman din pong kapangyarihan ng COMELEC na sige ipatupad natin yung manual counting. Meron po siyang kapangyarihan, hindi niya po kinakailangan ng batas para doon. Tapos maliban po doon, para ipatupad ang manual counting. At kaya naman pong ipakita ng halimbawa ng CPU mamaya magkakaroon siya ng manual counting election. Mock election po ito kung ipapakita. Paano ba yung manual counting sa precinct level?
yun, kung kailangan ng inspiration ng COMELEC kung paano siya gagawin, magandang pumunta siya mamaya. At tayo din po sa mga kasama natin sa media kung paano po ang ini-imagine natin na manual counting sa precinct level. At ano po, isa lang po yun dun sa pwede pang pag-isipan o iba pang forms ng manual counting para po sa eleksyon. Okay, sige. So salamat na marami, Jonah, sa iyong paliwanag sa aming programa at tayo nagkakaisa sa advokasiyang ito, transparency and credible election. Salamat, Jonah. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po. Opo, siya po ang Secretariat miyembro ng member, Secretariat oo. ng Computer Professionals Union sa Pilipinas. CPU ang tawag po sa kanilang grupo.